Okay, at sa puntong ito mga kaibigan, nais po nating pakilala ang ating studio guest ngayong umagang ito ng Martes. Ang ating pong bisita mga kaibigan ay pamilyar na sa inyo. Dati po siyang tagapagsalita ng Philippine Marines. Isa pong retiradong opisyal, retired colonel ng Philippine Marines. Pero after ng retirement, tinawag po uli sa tungkulin. This Yes. time bilang tagapagsalita naman ng Bureau of Customs. Mga kaibigan, retired Colonel Neil Anthony Estrella. Sir, magandang umaga po. Good morning po sa inyo at sa lahat po na kasama natin dito ngayon sa studio at lahat po ng nanonood, nakikinig po sa ating programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, sir. Sige, unang tanong kanina off the air, merong ibinabalita sa atin si Colonel Estrella. Sir, merong kayong na-intercept na isang foreigner kanina? May na daladalang naman ito, kontrabando. Balita mo nga sir sa ating mga taga-pakinig, taga-panood sir. Yes, natapos nga lang po tayo kanina na halos madaling araw na, pero ito po ay naganap kaninang alas 4 ng hapon, Kahapon. kahapon, no? Kung saan isang pasahero nga po ng isang flight natin galing sa ibang bansa, no? Particular galing po sa bansa ng Brazil na dumaan po sa Dubai at lumapag nga po dito sa Pilipinas ay ito po ay base sa talagang malawakan kasi yung intelligence operation natin na ginagawa laban sa drugs talaga, particular sa mga pasahero na dumarating dito sa Pilipinas. Sa record natin, ito ay panlima na nga na sunod-sunod na halos nanggagaling sa parehong rota. No? At dahil nga po dito sa mga impormasyon na nakukuha natin, nabantayan natin ito pagdating ng pasahero na to at dinaan natin ng husto yung bagahe balik-balik po sa ating scanner, no, sa ating x-ray. At doon nga nang nakita natin na meron tayong pagdududa, inimbita po natin yung may-ari ng bagahe at yung pasahero, kasama po yung ating customs examiner doon sa ating exclusion area. At doon po binuksan natin yung kanyang mga kagamitan. At doon again, kasama po, no, base po sa protocol na ginagawa natin, kasama yung mga representatives, no, of course headed by our Philippine Drug Enforcement Agency operatives, maging kagawad nga ng barangay na nakakasakop sa ating paliparan na inimbita natin to witness. At dito nga nakita natin na meron po tayong mga na-recover na pinagdududahan po natin na illegal substance. At after po nung nagkaroon tayo ng initial test, napatunayan po natin sa initial test na ito po ay cocaine. No? At yung volume nung umalis po tayo, nung tapos nga ating press conference, talagang dinedetermine pa. Dahil napakadami po ng mga powder na isiningit doon po sa mga tela ng bag. Itong bagong modus na naman to. No? Bago in the sense na dati kasi, alam natin, tinatahi yung ibang kargamento, yung mga ganyang droga doon sa backpack, doon sa lalagyan talaga, yung may talagang malinaw na compartment. Pero ito, hindi mo iisipin na compartment strap kung saan yung maninipis yung tahi nandoon. So nung binuksan natin, dahan-dahan po nating siniyasat yung pati yung sleeping bag. Meron din. May laman din. So ang hirap i-determine yung talagang actual volume. So sa kasalukuyan, alam ko pinagpuyatan to ng mga operatiba natin. By this time siguro meron na silang eksaktong numero, no, na nagsasabi kung gaano talaga karami yung nakuha natin kahapon. Alam mo, nakakalungkot dahil again, foreigner na naman to. Ang kita na sa passport niya is a Russian citizen na babae, about 32 years old base sa dokumento na kuha natin sa kanya. Sunod-sunod to na mga babae at yung alam mo, nakakalungkot kasi parang hindi nila alam yung batas natin dito sa Pilipinas na kapag ikaw ay nag-traffic, no, ng ganyang droga at ganun pa kadami, halos yung buong buhay mo na i-dedicate mo na yan talaga sa kulungan. So I think ito ay warning na rin, no? Kaya nga pinapalawak natin itong pag-a-announce talaga natin ng mga nahuhuli natin para makita ng buong mundo, no? Hindi lang ng ating mga kababayan, pero of course priority mga kababayan natin dito na talaga ma-realize nila na yung drug trafficking
hindi lulusot yan dito sa ating bansa, lalo po ngayon sa kasalukuyang administrasyon, napuspusan po yung ginagawa nating operasyon laban nga dito sa pinagbabawal na mga drugs. Actually, nakita nyo kanina sa yung Russia, wala sa itsura niya eh. Talagang hindi mo akalain na magdadala siya ng droga papasok or palabas dito sa bansa. Pero sir, hindi lang naman ito yung entry or exit point natin. How about yung iba nating ports, terminals, and all? Paano na natin binabantayan? Well, tama ka dyan, ano? Knowing that our country is archipelagic, talagang napakalawak po no, ng ating coastal areas. At napakalawak nung operasyon na dapat natin gawin para talaga mabantayan lahat dyan. Dito po pumapasok yung konsepto ng interagency. Yes. At considering na napakalaki po ng ating maritime environment na mabantayan, yung ating pong Coast Guard, under DOTC, yung ating pong Navy, yung ating Marines, yung ating PNP Maritime Law Enforcement Group, dapat po talaga tulong-tulong. Malaking bagay po dito sa experience ko no, sa ating paglilingkod sa Armed Forces of the Philippines, yung local support. Yung local government po, napakalaki ng tulong na yung barangay leaders ay maging yung mga membro ng mga organisasyon na nasa dagat, yung Bantay Dagat, Bantay Gubat, lahat po ng organisasyon na po pwedeng tumulong sa atin. Nabigyan tayo ng impormasyon pag may nakita silang ganyan. If you remember, there was one time yung mga lumulutang, tinapon sa barko, na-recover ng ating mga fishermen yan, nireport sa ating authorities, na-recover natin. Just imagine kung di natin na-recover yun, ganun karami yun, gano'ng karaming Pilipino sisirain nun. At sabi nga, it only takes one person na malagay mong addict dun sa pamilya, sira na yung buong pamilya. Yes, so yun. These are talagang imminent threat to our society at naniniwala po tayo talaga na kapag hindi natin ito pinagtulong-tulungan, magsimula sa pinakamaliit na unit ng lipunan natin, yung pamilya, yung organisasyon sa barangay, yung mga NGOs natin, ang ating of course law enforcement and other agencies, dapat talaga magtulong-tulong tayo para labanan natin itong drugs. That siguro answers na yung kakulangan natin doon sa, of course, sa pag-ooperate natin dahil napakalaki nga nung napakahaba ng ating coastal areas, napakalawak ng borders na dapat natin bantayan. Pero pa nagtulong-tulong tayo, palagay ko meron po tayo mararating. Yes, okay. Okay, Colonel, balitaan mo naman kami, sir, itong, siyempre, kanina nag-Christmas countdown na si Sarina, ilang araw na lang, Christmas na. At nandyan, pagkaganitong panahon, yung influx ng mga balikbayan boxes, padala ng mga kababayan natin na nasa ibayong dagat sa kanilang mga pamilya dito sa bansa. Ano hong mga update na pagdating ho sa mga reglamento sa pagpapadala ng mga balikbayan boxes dito sa Pilipinas, sir? Okay. Alam niyo po, lahat tayo excited sa Balikbayan Box. Sabi nga po ni Commissioner Faeldon, ang ating pong Commissioner ng Bureau of Customs, nakasama ko rin po sa Philippine Marines nung nasa serbisyo pa tayo. Ang treatment natin sa bawat kahon na ipinapadala ng ating kababayan na ang tawag dati ay Balikbayan Box ay isang kahon ng saya, na may halong lungkot, may halong pag-asa at may yung excitement, yung joy, di ba? So kapag ganyan ang tingin po natin sa bawat kahon na pinapadala po ng ating kababayan, siguro yung pag-handle din natin dito kakaiba, no? At pinag-utos po niya nung nakarang linggo lang, i-reiterate natin, there's already a standing policy on this, but the commissioner reiterated na dapat wala tayong inspection dito, physical inspection sa balikbayan boxes. Ang mandatory natin dito, dadaan natin to sa scanner x-ray. Yes. At para makasiguro lang tayo na wala pong kontrabando, na ginagamit po itong yung ating balikbayan boxes na makapagpadala ng kontrabando dito sa ating bansa. Yun po yung ginagawa natin na mekanismo para ma-check. Pero kapag ito'y dumaan, wala tayong nakita, wala tayong reason na i-alert to, wala tayong reason na ito ay dalhin sa inspection area for physical examination, agaran po itong i-release. At dapat po makarating ito sa ating mga kababayan in time for Christmas season. Palagay ko, yun naman po ang intent ng lahat. Alam ko, yung mga kababayan natin sa Amerika nga, October pa lang, nagpapadala na yan just to make sure that their Christmas boxes will reach their loved ones by Christmas time. Yes. So wala pong dahilan. Ang inyong pong Bureau of Customs tutulong po talaga dyan at establish na natin yung mekanismo na talagang mapabilis yung pagre-release
at walang hassle-free, no? Hanggat maaari hassle-free po 'yan na ma-release sa custom, and then pagdating sa, of course, yung mga forwarders is another thing, ano. Dapat nakadugtong na rin sila at may mekanismo sila na mapabilis po nilang ma-deliver itong mga boxes na to. Dagdag ko lang, sir, no? Opo. Yung pong pakiusap natin sa ating mga kababayan, particular yung, of course, nasa ibang bansa. Ang balikbayan boxes po talaga, yung treatment natin dito, alam na alam po natin na ito ay talagang nakadugtong na, no, sa buhay ng isang overseas Filipino worker. At maging doon sa mga residente na Pilipino sa ibang bansa, talagang ito'y nakakonekta eh. Yun yung tradisyon ng Pilipino na lagi may connection itong balikbayan box. Pero ang pakiusap po natin dito, dapat talaga ito hindi maabuso. Maabuso in the sense na magamit ito sa pagdadala ng, of course, ng mga pinagbabawal po nating items. Meron tayong mga experience doon na ginamit ito na ginamit magpadala ng mga baril. No, these firearms, alam po natin napaka restricted po na item yan, ay ipapadala mo rito. No, na wala tayong mga importation permit o mga kulang dokumento, o lalo na po yung drugs. Sana po hindi ito magamit at maabuso. Yun lang po yung ating paalala dyan. But all the rest, lahat po, ang mandate po ng Bureau of Customs talaga dyan ay siguraduhin na yung mga balikbayan boxes ay makakarating at makakalabas po ng Bureau of Customs na maayos, at pilitin din natin na, of course, makarating sa ating mga kababayan on time. Alright. Pero sir, sa isang araw, gano'ng karami yung dumadating na balikbayan boxes dito sa custom? Talagang ini-scan nyo at mahigpit yung pagbabantay? Sa ngayon, I don't have the exact figure, but ang pagkakalam po natin sa ganitong bare months, talagang ito yung pinakamalaking nila, volume, ano. At sa ngayon talagang busy yung ating mga pantalan ngayon. Of course, yung mga kawani ng ating Bureau of Customs sa pag-aasikaso nga nito. At tuloy-tuloy din po yung announcements na ginagawa po natin, na kapag kami mga problema kayo, complaints, meron pong BOC website. Meron tayong mga natatanggap na natawag talaga, no? Kung ano yung mga gusto na itanong, issues and concern. Ito po yung kampanya ngayon ng Bureau of Customs, yung transparency, at the same time na i-open po natin sa ating mga kababayan na kapag meron po tayong problema, meron tayong issues, meron tayong mga reklamo, iparating nyo kaagad sa Bureau of Customs para po masagot. Pag hindi po nasagot, pwede nyo na ho kami pagalitan dyan pag wala ho kami provide na sagot sa problema dyan. Ayun, okay. Nako, Colonel Sir, salamat po ng marami at malamang kami magre-request ng part 2 para higit pa natin mapag-usapan ng mga updates mula po sa inyong tanggapan sa Bureau of Customs. Thank you for joining us this morning, sir. Salamat po. Yes, maraming salamat din po sa pagkakataong binigay nyo sa inyong Bureau of Customs. Good morning po. Salamat. Okay, mga kaibigan, retired Marine Colonel Neil Anthony Estrella, tagapagsalita po ng Bureau of Customs.